What's up mga tropang mga utu-uto sa printing business? At ngayon ang topic natin, tuturuan ko lang kayo ng mga simpleng pagto-troubleshoot lang sa inyong mga printer kung ang gamit yung mga printer ay Epson 121, 3210, Epson 5290, 5190. Kung nai-experience nyo yung kulang yung nozzle check nyo na kahit na nakailang power clean na kayo, nakailang head clean na kayo, ay hindi pa rin naaayos yung inyong nozzle check. Kulang pa rin yung mga linya-linya doon. Ituturo ko sa inyo kung ano yung mga possible na dahilan kung bakit ganun yung nangyayari. At para naman meron kayong mga idea sa mga nagsisimula na mag-printing business dyan, at kung wala kayong mga Only support at kung nauto naman kayo ni Idol Rapi sa Only support, ay sana naman kapag na-encounter nyo yung mga kulang sa inyong mga nozzle check, ay sana naman turuan kayo. At para naman hindi na kayo gumastos sa mga mga technician dyan, ay panoorin nyo yung video na to kung ano yung mga possible na nagiging dahilan kahit na nakakailang power clean ka na, pinagbabaklas mo na kung ano-ano pang pinagbabaklas mo dyan, kulang pa rin yung inyong nozzle check. Kagaya neto, may nagtanong sa atin dito, may nag-comment, sabi niya, boss, kinakalas mo ba kapag barado yung nozzle? Di kasi gumagana kahit anong power clean. So kapag napanood nyo yung video na to, kahit papano matututo kayo ng mga simpleng pagto-troubleshoot, at para hindi na kayo magbayad pa ng mga technician dyan at mauto kayo, ay kayang-kaya nyo nang gawin to ng sarili nyo lang, ng DIY nyo lang. So ano pang hinihintay natin, no? Simulan na natin yung video. Una nyong gagawin ay kailangan baklasin nyo yung inyong mga printer, at sinasabi ko nga sa inyo, etong Epson printer ay napakadali lang niyang baklasin at iilan lang yung kanyang mga tornilyo. At kapag ka na-open nyo na to, dito na natin sisimulan yung pagto-troubleshoot. At ang una ko nga ituturo sa inyong i-troubleshoot, etong damper. Para sa hindi nakakaalam, eto yung itsura ng damper, at dapat talagang pit na pit siya dun sa pinaglalagyan niya, hindi siya maluwag at hindi umaalog. At kung makikita nyo dito sa video na to, ginagamitan ko siya ng pangtungkab para maalis. At kung sira na yung inyong mga damper, mapapansin nyo napakaluwag ng tanggalin nung inyong mga damper dito. At eto na nga yung isa sa mga dahilan kung bakit kahit na power clean kayo ng power clean, head clean kayo ng head clean, ay kulang pa rin yung inyong mga nozzle check. Nakikita nyo dito, kulang yung nakalagay na ink dito sa damper, at kailangan nyo tong higupan. At worst case dito ay papalitan ninyo yung mga damper ninyo kung maluwag na yung pagkakakabit. At pwede nyo rin tong linisan gamit yung inyong mga cleaning solution. Tatanggalin nyo yung nakadikit na hose, at pwede nyo ring hugasan gamit yung tubig. Pero dito sa printer na to, napansin ko naman na okay pa yung kanyang damper at wala pa siyang mga tuldok-tuldok or yung parang natuyo na dye ink dun sa kanyang damper. Kaya hindi ko na siya hinugasan gamit yung tubig, at hindi ko na rin siya hinugasan gamit yung cleaning solution. Hinigupan ko na lang siya dahil eto ay kakambal niya na may possible na sira yung inyong mga cupping station kung hindi siya nakakahigop ng maayos yung inyong mga damper. So sa mga susunod na video natin, antabayanan nyo yung pag-check ng inyong mga cupping station. At isa sa mga dahilan kung bakit kulang yung ink dito sa damper ay dahil ginagamit nyo yung mga printer ninyo na hindi nyo nilalagyan ng sapat na ink. Dito na nga pala tayo sa pangalawa na i-check nyo kapag magto-troubleshoot kayo. Ito yung purge unit, meron siyang mechanism dito. At ipapakita ko din sa inyo yung tinatawag na cupping station. Ito naman yung cupping station. Diyan nakalapag yung inyong mga printer head, at kapag nag-head clean kayo, kapag nagpa-power clean kayo at walang lumalabas na ink dito, possible nun maaaring sira yung inyong purge unit or yung cupping station nyo, medyo may natuyong ink. Worst case scenario, magpapalit kayo ng isang buong set niyan. Pero yung mga ibang technician talagang chinecheck nila kung pwede pa yung cupping station, kaya naman nire-remedyohan nila na kagaya neto. Minsan nakaipit lang yung mga hose dyan at inaayos lang, minsan hinihigupan lang yung cupping station at dun sa pinakadulo na hose. Etong hose na nakikita nyo, dito lumalabas yung mga waste ink, pwede nyo yung higupan para matanggal yung mga bara
na mga ink na natuyo dito sa inyong cupping station. Pwede nyong patakan yung cupping station ng mga cleaning solution at pagka binugahan nyo, nakikita nyo na may lumalabas na mga bula. Ayan yung mga possible na ink na nakabara, kaya hindi maganda yung pagkakahigop ng inyong purge unit. Kapag hinihigupan nyo yung hose na labasan ng waste ink tank at napapansin nyo na parang medyo lumalaban yung paghahatak ninyo ng inyong mga syringe, possible nun ay nakaipit yung hose dito sa inyong mechanism ng inyong purge unit. Minsan, maaaring palitin na talaga, minsan kayang-kaya pang remedyohan sa pamamagitan ng pagpapantay nung kanyang mechanism, kasi napupudpud yon time to time kapag nag-head clean, nagpa-power clean kayo, umiikot kasi yung mechanism doon at napupudpod. So ganito yung gagawin nyo. Syempre unang-una babaklasin nyo yung part na to at para makita nyo yung inyong mga mechanism kung okay pa, at minsan nakaipit lang yung mga hose dito at aayusin nyo lang yung pagkakakabit nya. Pero worst case scenario ay ayun nga yung sinasabi ko, napupudpud yung kanyang mechanism. Kaya naman kikiskisin nyo or kakayasin ninyo para magpantay ulit at para maging sakto yung pag-ikot ulit nya. Pero kung marami ka naman pera, syempre papalitan mo na lang mismo yung isang buong cupping station at yung purge unit na yon, magka-bundle yon. Parang nasa around 1,000 something or 2,000 ata yung ganon. Depende sa unit kung anong printer mo, Epson 121, Epson 3210, syempre iba-iba yung presyo nun. I-check nyo rin yung mga hose ng inyong mga damper. Minsan pinapasukan ng mga ipis at ginangat-ngat nila yung mga hose. Minsan makikita nyo baka may butas kaya sumisingaw yung ink. Isa sa mga possible factor kung bakit kulang yung mga nozzle check nyo ay yung paggamit nyo ng expired na ink. Kapag original dye ink yung ginagamit nyo, makikita nyo sa kanilang mga bote, meron silang mga label kung kailan yung expiration date ng kanilang mga ink. Although medyo may katagalan, pero may expiration pa rin yan. Kapag gumagamit naman kayo ng pigment ink, lalong-lalo na yung mga third party, wala kasing mga naka-indicate doon sa mga labels nila kung kailan yung expiration date. So tanungin nyo na lang yung pinagbibilihan nyo ng mga legit distributor kung kailan yung kanilang mga expiration ng pigment ink. Inuulit ko, legit distributor, hindi yung mga nagbabuy and sell na mga overpriced na produkto. Sinasabi nga nila prevention is better than cure, kaya dapat alamin nyo rin kung paano i-maintenance yung inyong mga printer head para hindi na kayo umabot sa point na kailangan nyo magpalit ng printer head. So dito sa video na to, pinapakita ko sa inyo kung paano nyo simpleng i-maintenance yung mga printer head nyo. Kumuha lang kayo ng tissue paper, yung tipong hindi mabilis mapunit. Tapos papatakan nyo lang to ng cleaning solution. Tapos ikikiskis nyo lang to dun sa inyong pinaka printer head. Ilalapag nyo dito at padadaanan nyo dito yung inyong mga printer head. Isa to sa mga basic maintenance para tumagal yung buhay ng inyong mga printer head. Lalong lalo na kung gumagamit kayo ng pigment ink at mga sublimation ink. Ito na nga yung pinaka worst case scenario na pwedeng mangyari sa inyong mga printer head. Yung tipong gagamitan nyo na ng cleaning solution at babaklasin nyo. Dito nga pala sa pag-repair ng printer head, merong mga tamadan method at meron yung tipong ganito, yung babaklasin mo mismo. So dito sa video na to, binaklas mismo yung printer head and then bubugahan mo siya ng cleaning solution para yung mga ink na nakabara ay maalis. Kung wala ka namang cleaning solution, pwedeng yung ink mismo yung ibuga mo. Make sure lang na kung anong kulay yung tatapat dun sa printer head, yun yung mismo kulay ng ink na gagamitin mo. Ito naman yung isang method, yung tipong tamadan method, yung hindi mo na siya babaklasin pero bubugahan mo pa rin siya at maglalagay ka na lang ng tissue dun sa ilalim ng inyong mga printer head. Kung wala talagang mga printout kahit anong kulay, yung mga printer ninyo, kahit na konting tuldok, possible na sira dyan ay yung inyong mga board or hindi kaya yung mga flex cable ng inyong mga printer head, at worst case scenario, yung printer head nyo na mismo ang kailangan nyong i-repair. Kapag ginawa nyo na lahat ng mga possible na alam nyong way kung paano i-repair yung inyong mga printer head, nandun na yung tamadan method, yung bubugahan mo ng cleaning solution, at meron pang iba yung ibababad mo mismo yung inyong mga printer head sa cleaning solution ng isang araw. Kung lahat-lahat yon ay nagawa nyo na at wala talagang kahit anong makapagpaayos ng inyong printer head, possible doon sira na yung inyong mga printer head. Pero i-double check nyo pa rin yung mga flex cable ng inyong mga printer head. Baka maaaring
may nilanggam or nginat-ngat ng daga yung inyong mga flex cable, or hindi kaya kayo mismo yung nakadali or nakaputol ng inyong mga flex cable, dahil napaka-sensitive din yan. May mga wires yan, talagang maninipis lang at baka nadali nyo sa pagbabaklas ninyo ng inyong mga printer head. Kaya i-double check nyo yung inyong mga flex cable. Sana naman sa panonood nyo ng video na to, natuto kayo ng basic troubleshooting kung paano i-repair yung inyong mga nozzle check para makumpleto nyo yung mga linya-linya dyan, at para hindi kayo maisahan ng mga technician, at kahit papano naman sa printing business ay alam nyo yung pasikot-sikot at hindi dyan mapupunta sa pagpaparepair ng inyong mga printer yung inyong kikitain. Kung no choice na talaga kayo, humanap kayo ng mga legit technician, at sana hindi kayo makatapat ng mga technician at kayo ay isahan at singilin ng mga sobrang mamahal sa pagpapa-repair. At tandaan nyo yung mga parts by parts ng inyong mga printer, lagyan nyo ng mga tanda, yung damper, yung inyong mga printer head, or kung ano man na kapag ka ibinalik sa inyo yung inyong mga printer ay ayun pa rin at hindi nila kinahoy. At lagi nyong tatandaan, kapag ka nagpa-repair kayo sa mga technician, hingiin nyo yung mga parts na pinalitan sa inyong mga printer at i-double check nyo kung ayun talaga yung mga parts ng inyong mga printer, at sana hindi kayo talaga makatapat ng mga technician. At dito na natin tatapusin itong video natin, at inuulit ko, lagi-lagi na lang sinasabi ko sa inyo, huwag magpapauto kay Idol Rappi. Yung tipong nagba-buy and sell ng mga printer na pinapatungan ng overpriced na mga presyo. Bye-bye, like, share, and subscribe. Napakadorobo mo, sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento sinadya mo na masolo. Bakit ka ba ganito?